Welcome to SurePass, where we share for you to learn and succeed. In this video, we will be discussing avoidance of greater evil or injury. Avoidance of greater evil or injury. Ang avoidance of greater evil or injury ay isang justifying circumstance kung saan ang isang tao ay gumawa ng isang bagay na labag sa batas. Ngunit ginawa lamang niya ito upang maiwasan ang isang mas malaking masama o panganib o trahedya. Hindi siya mananagot kung mapapatunayan na ang kanyang kilos o ginawa ay isang makatwirang aksyon upang maiwasan ang mas matinding kapahamakan. Ayon sa batas, ang isang kilos o gawa ay maituring na justifiable sa ilalim ng avoidance of greater evil or injury kung mayroon ang mga sumusunod na requisites or elements. First, that the evil sought to be avoided actually exists. May panganib o pinsalang kasalukuyang nagbabanta o umiiral. Halimbawa, may sunog, baha, landslide o kaguluhan. Second, that the injury feared be greater than that done to avoid it. Na yung nagbabadyang panganib ay mas malubha kaysa gagawin mo upang pigilan ito. Third, that there be no other practical and less harmful means of preventing it. Kung may ibang paraan upang maiwasan ang pinsala nang hindi magdudulot ng pinsala, yun dapat ang gawin natin. Kasi pag di natin ginawa at pinili natin yung mas nagdulot ng pinsala, then hindi justified ang ginawa mo. Sabi sa ikatlong requisite, dapat wala ng ibang praktikal at hindi gaanong nakakapinsalang paraan upang maiwasan ito. Noong diniscuss natin ang justifying circumstances in general, sabi natin na since walang criminal liability sa justifying circumstances, wala din civil liability. Walang kulong, wala din danyos na babayaran. Ang exception ay ang avoidance of greater evil. Sa avoidance of greater evil, the persons for whose benefit the harm has been prevented shall be civilly liable in proportion to the benefit which they may have received. So ang magbabayad ng danyos ay yung nag-benefit sa ginawa ni akusado. Let us illustrate. Si Standard Vacuum Oil Company ay nag-deliver sa garahe ni Rural Transit Company ng 1,925 gallons ng gasoline gamit ang isang gasoline tank truck trailer. Yung truck ay minamaneho ni Pedro. Habang ang gasoline ay nililipat from the truck to the underground tank ni Rural Transit Company, bigla itong nag-apoy. Noong nag-apoy ito, ang ginawa ni Pedro ay minaneho niya ngayon ang truck palayo sa underground tank ni Rural Transit Company. Noong nasa kalagitnaan na siya ng daan, bumaba si Pedro at doon tuluyang nagliyab ang truck. Noong nasunog ang truck, nasunog din ang mga building at bahay malapit sa daan. May avoidance of greater evil ba dito sa ginawa ni Pedro? Ang sagot ay meron. Saan galing si Pedro? Di ba kung saan yung underground tank ni Rural Transit Company? Kung hindi siya umalis doon, mas malaking pinsala ang pwedeng mangyari. Pwedeng sumabog yung underground tank na mayroong mga gasolina at mas madami pang mapipinsala kaysa doon sa mga building na malapit sa kalsada. Sino ngayon ang magbabayad sa mga nasirang building o bahay? Ang magbabayad po ay si Rural Transit Company. Kung hindi dahil sa ginawa ni Pedro, siya sana ang napinsala o nasira. Thank you for watching. If you like this video, don't forget to share it and to subscribe.